Sa ayaw at sa gusto, magkakaroon po ng BSKE sa November 2, 2026. Aba, alam niyo mga kababayan, kahit meron na pong batas na umiiral ngayon na yun na nga ang nilalaman ay BSKE ay sa November 2, 2026, marami pa rin po ako nakikitang mga opinion, mga comment sa ating mga content na yung iba dyan ay barangay official pa nga eh. Yung iba sinasabi, pabor kami na maurong na naman ang BSKE. May dahilan kung bakit. Alam nyo, wag pong ganun, lalong lalo na kayo po ay mga barangay officials. No, barangay officials po kayo. No, wag po ninyong sasabihin na pabor kami maurong na naman. Bakit? Karamihan magko-comment yan, syempre yung mga nakaupo na. No, unang-una kapag kayo po ay halal, government officials, barangay officials, kapitan, kagawad, wala po kayong karapatan na kukontrahin ang batas. Batas na po yan. Dapat kayo po ang nangunguna na magpatupad ng batas. Kayo po mga barangay officials. Kaya mali po ang sasabihin ninyo na sana mamove na naman kasi ganito, ganyan, ganun. Kung anong pa man po mga rason ng mga barangay officials, nandun na po tayo, pero batas po ng gobyerno yan. Kayo po, tayo po ay citizen. Yun nga sabi ko, barangay officials ang mangunguna sa pagpapatupad ng batas. No, may dahilan siguro kung bakit tayo pang magkaroon ng BSKE. Malamang yung nagsasabing barangay officials na ganun ay alam niyang dihado na siya. Alam niya pag nagkaroon ng BSKE ay matatalo na siya. Ano mga dahilan kung bakit? Unang-una, baka yung nagsabing barangay officials na ganun ay hindi ginagawa ang kanyang katungkulan bilang isang kapitan o bilang isang kagawad. Hindi naman po problema magkaroon ng BSKE. Kahit every 4 years na nga yan eh. Bakit? Diba? Wala pong problema kung talagang ginagampanan ang trabaho kahit paulit-ulit pong magkaroon ng BSKE, no? At maganda ang inyong performance bilang opisyal, kayo pa rin po ang iboboto at matatapos ninyo ang inyong termino. So, wag po kayo magpapahalata. Wala na kasi dapat pang maraming alibay eh, di ba? Ngayon na nga, tuloy-tuloy na po ang preparasyon ng COMELEC yung mga gagamiting balota at yung voters registration natatagal hanggang Mayo. Mayo, pagkatapos nun maglalabas na po ng calendar of activity. Ayan, preparasyon na. Dapat ngayon pa lang ready na ng mga ating mga barangay officials na yan. Walang dahilan, walang meron po kasi mga dahilan eh. Yung iba sinasabi siguro wag na munang mag-BSKE. Yung pondo na dapat gamitin ay gamitin sa Magna Carta. Tapos ang magkaroon na lang ng BSKE sa 2029. Hindi na po yun pwede mangyari ng basta-basta yung verbal lang, hearsay lang. Hindi, lahat po yan ay dadaan sa para maurong na naman yan. Magpapatupad na naman ng panibagong batas. Magbobotohan sa Kamara, ipapasa sa Senado, bicameral. Tapos final arbiter ang Korte Suprema. Pag yan ay iurong na naman, ako lang magsasabi nyo kahit hindi po ako abogado. Sasabihin ng Korte Suprema niya kung iurong pa yan. Yan po ay magiging unconstitutional na maliwanag. Or maglabas pa ng TRO. Sigurado yan. Hindi na po yan papayagan ng Korte Suprema. Pinagbigyan lang ito kasi sinabi ninyo na term setting bill. O di, okay tayo dyan. So, sa ayaw sa gusto, BSKE sa November 2, 2026. Sa ganoon makapili o makaboto sa mga barangay officials, kagawad at sa mga SK naman kayo ang future. Ayusin niyo mga SK, hindi puro kayo pakit diyan. Gawin niyo yung trabaho niyo. Okay? Huwag magpapahalata na hindi ginagawa ang trabaho bilang isang barangay officials. Huwag kayo matakot sa magkaroon ng BSKE. Ayan, kailangan po yan maganap. At mayroon na pong batas. Meron pang nag-comment ang BSK daw sa November 2, 2026 ay isa lamang daw. Hindi po yun. Yun po ay ganap at mandato at susundin na po yun ng patutuparin na po yan ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng COMELEC. At ano pang inaantay ninyo? Siyempre mga barangay official, shoutout po sa inyo lahat sa mga ginagampanan yung kanilang talagang tungkulin ay mabuhay po kayo. Ginagawa ninyo ang lahat para mag-improve, umunlad ang inyong mga nasasakupang barangay, no, sa city man o province, no, kailangan yan eh. Pag umunlad ng isang barangay, ibig sabihin po nun, ang mga pondo ay nagagamit ng tama.
No, malay nyo, susunod ma-approvean pa yung Magna Carta sa barangay. No? Sabi nila, tataasan daw ang kwalifikasyon. Wala namang problema sa kwalifikasyon. Mas maganda nga yun kasi pag medyo maganda ang standard ng kwalifikasyon, mas madali makakaintindi, makagawa ng mga resolusyon. At kung high school graduate lang, pwede pa rin yan. Meron pong high school graduate na mataas ang common sense, madaling matuto. Lalo na meron na pong experience, so wala pong problema doon. Tapos Magna Carta, magiging maganda ang mga benepisyo ng mga barangay officials. Di po ba? So sa ayon sa gusto, magkakaroon po yan ng BSKE ngayong taon, November 2, 2026. Wala pong dapat ipangamba. Ang dapat pong gawin ngayon ng mga barangay officials ay maghanda-handa na. Ilang buwan na lang po yan at napakabilis po ng panahon. Now, ipakita nyo na kayo po ay desidido dahil pag hindi nyo pinakita na kayo ay desidido, sasabihin nyo sa mga kagawad nyo, ganito ganyan. Ako, ang balita mabilis lumipad, may tenga ang lupa, baka yung mga alibay-alibay nyo yan, baka yung pa magpasira sa inyo. Dapat positibo po palagi ang inyong pananaw. Yan ang gusto ng mga taong bayan, positibo ang nakikita. Aura ninyo, yung mga sinasabi ninyo, dapat positibo po yan kahit ano pong negatibo nangyayari sa ating gobyerno. So ayan po ang ating update ngayon. Shoutout sa inyo. Pa-share po ng ating video ngayon, ang ating update. Pa-share, subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang susunod. God bless. At naput muna tayo.